Ang tugatog ng buhay. Kabanata 567. Nagsimula ang lahat ng mabawi ng iyong ama ang isang lumubog na barko. Nakuha niya ang kanyang mga kamay sa isang bagay sa sinaunang pagkawasak ng barko, ang banal na aklat. Talagang shell ng pagong iyon. Gayunpaman ang mga mahiwagang simbolo at sinaunang mga script ay nakasulat sa shell ng pagong. Naunawaan na ito ay isang uri ng lihim na manual para sa sinaunang, mystical martial arts o maging ang tunay na doktrina ng mga diskarte sa paglilinang. Nang sabihin ito ni Frank, ninakawan niya si Alex at nagpatuloy, hindi ako naniniwala noong una pero ang totoo ngayon ay hubad na sa harap ng aking mga mata. Tiyak na natanggap mo ang lihim na manual ng martial arts mula sa banal na aklat. Tumangging magbigay ng anumang komento si Alex, ngunit sa kaibuturan niya, labis siyang nabigla. Ang banal na aklat. Hindi pa niya narinig ang bagay na ito. Hindi ito binanggit sa kanya ng kanyang ina, si Brittany, kahit isang beses. Ano ang kinalaman nito kay Gokudo Sashiki kung gayon? Tanong ni Alex. Sa kasamaang palad, ang ilang mga partido ay hindi sinasadyang nakakuha ng balita tungkol sa pagkatuklas ng iyong ama ng banal na aklat. Isa sa mga ito ay ang Gokudo Sashiki ng Japan. Ang mga tao mula sa Gokudo Sashiki ay nagnanais na makuha ang banal na aklat para sa kanilang sariling paggamit. Gayon din, ang aming Baltimerico ay talagang sinusuportahan ng kanilang mga tao. Anong uri ng organisasyon ang Gokudo Sashiki? Tanong ni Alex. Hindi na kailangang pigilan ni Frank ang mga bagay mula nang magsimula siyang magsabi ng totoo. Agad niyang sinabi, sa narinig ko, sila ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang paaralan ng ninja sa Japan, mas sinaunang sila kaysa sa alam ng publiko. Pamilyar ka ba sa Mitsubishi Clan sa Japan? Upang sabihin ang totoo, Gokudo Sashiki ay ang aktwal na puwersa sa likod din nila. Talagang nabigla si Alex nang marinig ang paliwanag ni Frank. Umiling si Frank at nagpatuloy, ang talento ng isang tao ay pupuko ng inggit ng iba, sa palagay ko ikaw ay maunawaan ang prinsipyo nito. Siyempre, naintindihan din yan ng tatay mo. Gayunpaman, sumapit ang trahedya sa huli dahil tumanggi siyang humiwalay sa banal na aklat. May isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo, sa tingin mo iyon. Si Anthony ang naging sanhi ng trahedya na sinapit ng mga magulang mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Maaaring hindi siya iyon. Sabi ni Frank, siguro sa unang tingin. Gayunpaman, napakaraming hindi masasagot na mga tanong dito pagkatapos na makilala si Anthony mamaya. Huwag isipin na sinusubukan kong ipagtanggol ang aking sarili, hindi ko ito kailangan. Handa akong mamatay ngayon pero pakiusap, iwanan mo ang aking anak na babae. Sige, magpapasya ako sa katotohanan. Sige, sasabihin ko sa iyo. Sa katunayan, hindi lang si Gokudo Sashiki ang nag-iisang naghahanap ng banal na aklat, mayroon isa pang misteryosong puwersa sa landas nito na hindi ko alam ang pagkakakilanlan. Narinig ko mula kay Pepper Kimmich na nakuha nila ang banal na aklat sa huli. Ang sinabi ni Frank ay kasabay ng binanggit ni Brittany kanina. Gayunpaman, tumanggi siyang ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan anuman ang mangyari, labis na ikinalungkot ni Alex. Sa makatuwid, maaari mong hulaan kung sino ang pumatay sa iyong ama sa huli. Minsan sinabi sa akin ni Anthony na nahimatay na daw siya at malabo ang kanyang kamalayan bago ang aksidente. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos ng pag-crash. Nalilito sa pagkalito, kinatok ni Alex ang kanyang ulo sa pagkadismaya. At least nakahanap na siya ng lead ngayon, ang banal na aklat. Ito. Napukaw ang kanyang kuryosidad. Ano ba talaga ang bagay na iyon? Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang nagtanong, bakit ako hinahabol pa rin ni Gokudo Sashiki gayong ang banal na aklat ay inagaw na ng iba? Sumagot si Frank, aba, ito ay dahil nakuha mo ang lihim na manual ng banal na aklat. Maaaring kinuha ng mahiwagang puwersa ang shell ng pagong, ngunit ang iyong ama ay nagsusumikap sa pag-decipher ng mga nilalaman para sa isang matagal na panahon. Dahil dito, hinala ng mga taga-Gokudo Sashiki na nabasag ng iyong ama ang laman ng shell, kaya patuloy kanilang binabantayan. Sa likod ng mga eksena, manipulahin ni na Pepper Kimmich at John Rockefeller ang publiko at pinilit ka sa isang desperado na sitwasyon. Sa katunayan, gusto lang nilang makita kung magiging abnormal ka ba. Mukhang tama si Pepper Kimmich na basag ng tatay mo ang laman nito at naibigay ito. Kaalaman sa iyo. Umisi si Alex. Wala siyang alam na banal na aklat ngunit tinatamad siyang magpaliwanag.
Sa kalaunan, si William Rockefeller ay inakusahan ng pagtataksil sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga kaaway at kinuha ang kanyang buong ari-arian bago siya pinatalsik ng pamilyang Rockefeller. Sa kanyang sorpresa, ito ang balangkas ni Pepper sa lahat ng panahon. Ang pagpatay kay Anthony ay malamang na iniutos din niya sa likod ng mga eksena. Isang huling tanong, nasaan ang aktwal na abo ng aking ama? Tunay na abo. Sinasabi mo bang maaari itong pekain? Nagulat si Frank. Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Diretso ang tingin ni Alex sa kanyang mga mata para malaman kung nagsisinungaling siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang third mata. Sa ilalim ng regular na mga pangyayari, ang third eye ay may kakayahang makakita ng mga abnormalidad kapag ang isang tao ay nagsinungaling. Gayunpaman, may mga taong napakahusay at maaaring lokohin ang third eye. Ito ay anas tulad ng isang polygraph. Maaaring magkamali minsan ang mga polygraph. Gayunpaman, si Frank ay hindi mukhang na-bluff sa sandaling ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 568. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing ang abo ay hindi pag-aari ng aking ama. Nagpasya siyang huwag ipahalata na sa halip ay pagmamayari ito ng isang matandang baboy. Ano? Paano mo nalaman? Sinabi ko ito dahil buo ang paniniwala ko. That's weird, then. Nag-iba ang ekspresyon ni Frank na parang may naalala siya bigla. Maaaring buhay pa ang iyong ama. Ano ang nasa isip mo? Kung mayroon kang kapakipakinabang para sa akin, marahil, maaari kong iligtas ang iyong buhay. Sino ba sa mundong ito ang hindi magpapahalaga sa kanilang buhay? Habang ang mga instinct ng kaligtasan ng buhay ni Frank ay sinipa ng marinig ang proklamasyon ni Alex. Kakaiba ang ugali ni tatay nitong mga nakaraang buwan bago ang aksidente. Minsan nabanggit ni Pepper Kimmich na nakakita siya ng isang pagsabog ng sobrang nakakatakot na enerhiya na ibinubugaw mula sa katawan ng iyong ama, ngunit hindi niya masabi ng malinaw kung ano ito. Gayunpaman, mula noon nagsimula siyang maghinala na ang iyong ama ay nagkaroon. Nadikod na ang ilan sa mga nakatagong kaalaman sa shell. Kaya lang itinago niya ang mga ito ng napakalalim na marahil ay walang kaalaman ang iyong ina tungkol dito. Kung gayon, hindi imposibleng sabihin na ang iyong ama ay nakatakas sa pamamagitan ng peking pagkamatay. Bukod dito, natuklasan din namin ang isang lugar na maaaring may kaugnayan sa banal na aklat o maging sa iyong ama. Pagkawala. Galit na galit si Alex. Siyempre, mayroon siyang naunang mga hinala na maaaring buhay pa si William Rockefeller. Kaya lang wala siyang lakas ng loob na magkaroon ng mataas na pag-asa matapos makita ng sariling mga mata ang bangkay ng kanyang ama noon. Sa paratang ni Frank, may dahilan para umasa muli. Kung tutuusin sa kanyang kasalukuyang estado, ang pagkukunwari ng kanyang kamatayan para lokohin ang iba ay isang pirasong cake lamang para sa kanya. Marahil ay para sa kaligtasan ni Brittany at Alex na peke ni William ang kanyang pagkamatay. Nagmamadaling nagtanong si Alex, ano itong lugar na sinasabi mo? Gusto kong mabuhay, sabi ni Frank na may ngiti sa kanyang mukha. Matapos titigan ng ilang oras si Frank, biglang si Alex umiti. Oo naman, ipinapangako ko na ililigtas mo ang iyong buhay. Anong sinabi? Hindi masasabi. Agad na umangat ang diwa ni Frank dahil tila mas masigla at mas masayahin. Ito ay isang sinaunang libingan na matatagpuan sa Michigan, isa sa mga proyektong ipapakita sa Southern California Business Association Battles. Ipaglalaban ko ang hari ng underworld ng California sa pagkakataong ito dahil pinupuntirya ko ang libingan. Alam ba ni Gokudo Sashiki? Tumango si Frank. Tungkol saan ang proyekto kung gayon? Ang pinakamataas na gusali ng North Central Michigan Sky Tower. Tumango si Alex. Okay, I think that's all for today. With that, tumayo na siya at aalis na sana. Sandali, paano ang anak ko? Tawag ni Frank. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Pagkatapos magsalita ni Alex ay nag-walk out na siya. Koy, nangako kang ililibre mo ako. Siyempre, I always stay true to my words. May ibang magpapalaya sa'yo. Maririnig ang boses ni Alex mula sa kabilang panig ng pinto habang isinara ang pinto. Pagkatapos ay tinawagan niya si Lola Blackwood. Mayroon akong negosyo para sa iyo, Lola Blackwood. Halika sa impyerno mga anghel. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tahimik siyang ngumiti.
Sa tingin mo ba papakawalan kita sa pananakit mo sa mga magulang ko at pag-agaw ng yaman ko? Maaari kong iligtas ang iyong buhay, ngunit bilang kapalit ikaw ay magiging aking alipin hanggang sa iyong kamatayan. Kabanata 569. Pagkatapos lumabas para hanapin si Lord Lex, sinabi agad ni Alex, isa sa mga proyekto sa Southern California. Ang Business Association Battles ay pinangalan ng Sky Tower, Lord Lex. Gusto kong kunin mo iyon. Narinig din ni Lord Lex ang tungkol sa mga pangalan ng mga proyekto sa SCBA Battles sa pagkakataong ito. Agad siyang nagulat nang marinig ang kahilingan ni Alex. Umiti siya ng mapait. Ang proyekto ng Sky Tower ay ang pinakamahalaga at pinakamalaki sa mga mapagkukunang inilalaan sa SCBA Battle sa pagkakataong ito, Mr. Rockefeller. Hindi ko ma-stress kung gaano karaming tao ang nakatutok dito, I don't think I am up for the job. Kung gayon, paano natin makukuha ito? Bilang champion ng tournament. Gayunpaman, inaasahang magpapakita ang maraming ekspertong kalaban. Hindi banggitin ang mga lokal na mandirigma mula sa Southern California, mayroon ding mga upahang kakaibang tao at maging ang mga dayuhang eksperto. Ang ilang puwersa ay handang makipaglaban hanggang kamatayan para sa pinakamahusay na mapagkukunan. Sa kasamaang palad, wala kaming sinumang sapat na kwalipikado sa 1,000 miles. At saka, ngayon sina Waltz at Asher ay nasa ganoong kondisyon, sagot ni Alex, pupunta ako. Nagningning ang mga mata ni Lord Lex. Gayunpaman, agad siyang napahiya. Ikaw lang mag-isa, baka hindi sapat para manalo sa tournament. O, anong ibig mong sabihin? Ayon sa mga nakaraang regulasyon, ang bawat panig ay kailangang magpadala ng 5 mandirigma sa round-robin battle. Kahit gaano kakalakas, hindi mo kayang labanan ang 5 mong kalaban ng mag-isa, kailangan mo ng pahinga sa pagitan. Naintindihan ni Alex ang gustong sabihin ni Lord Lex. Kahit na siya ay sapat na malakas upang madaig ang 5 kalaban sa labanan, ngunit mayroong maraming puwersa ng labanan, ilang beses niya itong magagawa ng hindi sumusuko sa pagkahapo. Higit pa rito, hindi rin matalinong maliitin ang kanyang mga kalaban. Paano siya, isang dapat na Grandmaster, masisiguro na walang mga eksperto sa ranggo sa Earth na iimbitahan sa tournament? Nakita ko. May 1 linggo pa. Gagamutin ko ang mga pinsala ni Waltz at isulong ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban sa susunod na antas. Bukod dito, titipunin ko ang lahat ng 5 tao para sa paligsahan. Nagulat si Lord Lex. Maaari bang mabawi ang core ng enerhiya ni Waltz kahit na ito ay nasira? Siyempre, may tiwala ako. Sabi ni Alex. Sa sobrang tuwa, napangiti si Lord Lex. Ginoo. Si Rockefeller ay talagang isang namumukod tanging tao na may napakahusay na mga talento sa bansa kasama ng mga maalamat na kasanayang medikal. After fawning over Alex, he continued, there is one small problem, though. Ang pagtatayo ng langit. Nangangailangan ng tower ng pangako ng isang malakas na kumpanya ng konstruksyon, kung hindi, hindi mo malalampasan ang mga paghihigpit. I see you have a good relationship with Waylon Realty's Charles Carter, why don't we let him undertake the contract of the construction project? Wala kaming anumang angkop na entity sa 1,000 miles. Mukhang maganda, babalikan kita. Makalipas ang maikling palitan, naitakda na nila ang kanilang action plan. Si Lord Gunther ay hindi nagkaroon ng mataas na pag-asa para sa Sky Tower noong una, ngunit ngayon, naramdaman niya ang pag-agos ng ambisyon at kasigasagan sa kanyang puso na nag-aalab. Ang pagkuha ng kanyang mga kamay sa proyekto ng Sky Tower ay nangangahulugan din ng pag-angat ng 1,000 miles conglomerate sa tuktok ng SCBA. Sa pamamagitan nito, si Lord Lex mismo ay maaaring maging susunod na pangulo ng asosasyon. Dahil matanda na ang kasalukuyang pangulo, malapit na siyang magretiro. Nakakamangha. Ito ay kamangha-manghang. Hindi pinansin ni Alex ang tuwang-tuwa na si Lord Lex at mabilis na umalis sa Hells Angels. Gusto niyang tawagan si Brittany at sabihin sa kanya na maaaring buhay pa si William Rockefeller. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang salpok sa check at nagpa siya laban dito. Paano kung isa lang itong maling pag-asa? Kung nabubuhay pa siya, saan siya nagpunta sa nakalipas na 10 buwan? Hello, Hailey. Sinagot ang tawag ni Alex kay Hailey Lawson. Alex. May sasabihin lang sana ako sa iyo ng magandang balita. Excited na sabi ni Hailey. Ano naman, buntis ka ba? Ikaw ang may magandang balita, buntis ka. Hailey, lalaki ako, hindi ba nararapat na gumamit ng ganoong termino sa akin?
Oops, kakausapin kita ng mga seryosong bagay pagkatapos. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 570. Okay, so inamin mo na ang sinabi mo kanina ay hindi seryosong bagay. Ang mga produkto ng Lush Cosmetics na binuo ng iyong ina ay napakahusay, sila ay napakaganda. Nauubusan na kami ng stock para sa 2 produktong ito sa Belle Blossom at sa iyong city salon. Libo-libo na ang nasa waiting list, maniniwala ka ba? Anong gagawin ko? Siya ay nag-aalala ngunit nagagalak sa kabila ng mahirap na kalagayan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang pagtaas ng katanyagan ni Belle Blossom ay nakita sa mga lupo ng mga babaeng socialite sa California. Ang booming popularity ay higit sa lahat dahil sa isang tagapagmana mula sa isang dakilang pamilya sa California. Siya si Lily Coleman, ang tagapagmana ng pamilya Coleman, isa sa 4 na dakilang pamilya ng California. Sa mga tuntunin ng mga tampok ng mukha at figure, siya ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Sa kasamaang palad, siya ay ipinanganak na may pockmark na mukha. Ang mga kumpol ng pekes ay makikita sa buong mukha niya, ang mga taong may trypophobia ay magkakaroon ng goosebumps sa lahat. Kanilang mga katawan matapos makita ang kanyang mukha. Kumonsulta siya sa hindi mabilang na mga doktor at nag-apply pa ng Bounty Acne Cream ng Rockefeller Group ngunit walang resulta. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang issue ay nalutas kaagad pagkatapos gumamit ng Lush Cosmetics Blush Acne Cream. 3 hanggang 4 na araw lang ang kinailangan para tuluyang mawala ang mga pekes sa kanyang mukha na nag-iiwan lamang ng mga malabong marka. Kung walang masusing pagtingin, hindi makikita ng isa ang mga markang iyon. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Hailey Lawson ang pagkakataong i-promote ang napakalakas na epekto ng produkto sa Belle Blossom. Si Lily, na nagpapasalamat sa Lush Cosmetics, ay willing din na banggitin ang kanyang karanasan at nakipagtulungan sa publisidad nito. Siyempre, ang pinakamahalaga, gusto ni Lily na gamitin ang publisidad ni Hailey bilang kanyang paraan upang gumawa ng proklamasyon sa lahat ng mga taga-California, ang kanyang mga pekes ay isang bagay. Nang nakaraan. Bilang tagapagmana ng pamilya Coleman, isa na siyang tunay na kagandahan sa loob at labas. Nakaalis na siya sa wakas. Nang pamagat ng unang pekes ng California. Sandali lang. Sandali. Utol ni Alex kay Hailey. Ano ang ibig mong sabihin sa aking city salon? Ang city salon ay isang regalo mula sa pamilyang Summers kay Hailey. Sumagot si Hailey, little brother, mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang nangyayari sa city salon. Para saan na dahilan kaya ibinigay sa akin ng pamilyang Summers ang salon? Ito ay talagang para sa iyo, ngunit hindi sila nang ahas na sabihin ito ng malinaw para lang maiwasang mawala ang kanilang mga mukha. Kung aagawin ko ito para sa sarili ko sa kabila ng pagkakaroon ng malinis na body, ano kaya ako? Hindi mo rin ako lalaki. Nagulat si Alex. Kailangan mo ba talagang sabihin ang huling pangungusap sa iyong mga salita kanina? Patuloy ni Hailey, anyway, ang pagmamayari ng City Salon ay nailipat na sa iyong pangalan at ikaw ang bagong CEO. Kung saan, hindi ba dapat ikaw, ang CEO, ang pumunta para ipakita ang iyong sarili at kilalanin ang iyong mga empleyado? Nasa City Salon ako ngayon. Oh, tama. Tinawagan mo ba ako para sa isang bagay? Bigla niyang naalala na si Alex pala ang unang tumawag. Alam niyang hindi magkukusa ang lalaking ito. Makipag-ugnayan sa kanya ng walang dahilan. Nako, itatanong ko lang kung nakabalik na ba si Charles galing sa business trip niya. Kailangan ko ng tulong niya para sa isang bagay. Nagkataon lang na nasa daan na siya pabalik. He's on the plane, so phone calls can't get through him, nakangiting paliwanag ni Hailey. Bakit hindi ka pumunta ngayon sa City Salon? Padadalhan ko siya ng text message. Darating siya pagdating. Sabay tayong magdi-dinner pagkatapos, gagawin mo ba ang honors? Deal. Ipadala mo sa akin ang address, malapit na ako. Nagmamadaling dumating si Alex at hindi nagmaneho. Buti na lang at hindi masyadong malayo ang City Salon sa kinaroroonan niya. Sa mismong entrance ng bus stop, 3 stop lang ang layo nito mula sa salon kaya hindi siya nahirapang pumara ng taxi. Makalipas ang halos 10 minuto, umaalog-alog siyang dumating sa City Salon. Si Alex na bihirang sumakay ng bus ay naranasan mismo ang pagsisiksikan sa bus na parang isang dakot na sardinas. Nakita niya sa unang pagkakataon ng City Salon, ang pasukan nito ay mas marangya pa kaysa sa Belle Blossom.
Dose-dose ng mga luxury car na ang pinakamurang ay BMW at Mercedes-Benz kasama ang napakaraming super luxury mga kotse na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar na nakaparada sa pasukan nito. Sa paghusga sa mga makukulay na katawan ng mga kotse, maliwanag na ang mga kotse ay karamihan ay pag-aari ng mga babae. Ganyan na ba talaga kaganda ang negosyo? Natigilan si Alex sa abala saglit bago pumasok sa salon. Tumigil ka sa pupuntahan mo. Inarang ng dalawang matipunong security guard sa entrance si Alex. Ikanaway ng isa sa kanila ang kanyang kamay na may mukha ng panghahamak na para bang hinahampas niya ang isang langaw. Shoo! Ito ay hindi isang lugar para sa maging kayo. Humisi ang kasama niya, nasisiraan ka na ba ng bait? How dare you pumunta dito? Parehong nakita si Alex na nakasuot ng uniforme ng security guard na lumabas ng bus ng may sariling mga mata. Para sa kanila, ang mga mahihirap na nilalang sa ilalim ng lipunan tulad ni Alex ay hindi karapat-dapat na tumuntong sa city salon. Kahit na lumampas sa pasukan nito ay isang insulto sa salon. Maginhawa nilang nakalimutan na sila ay mga security guard lang din. Kabanata 571. Kumunot ang noo ni Alex. Hindi ko pa sinasabi kung bakit ako napunta rito at gusto mo na akong paalisin. Sumagot ang isang bilog na mukha na security guard, ano pa ang gagawin mo? Marami na akong nakitang katulad mo, hindi ba ikaw ang security guard mula sa parking lot na nasa tapat ng aming salon? Masyado bang mainit sa labas kaya narito ka para maghanap ng libreng aircon? Karapat-dapat ka bang gawin ito? Tingnan mo ang mamahaling marble sa loob, paano kung marumihan mo, kaya mo ba itong bayaran? Hindi ako naparito para palamigan ang sarili ko. Kung ganoon, nandito ka ba para mag-apply para sa posisyon ng security guard? Ikinalulungkot ko, ang aming mga security guard ay may mataas na pamantayan. Pawawang bumpkan ay parang hindi ka kwalipikado para sa trabaho. Bilisan mo at umalis ka sa paningin ko hanggat maaari, nakakasira ka ng paningin. The other guard deeply agreed and chimed in, siguradong inggit sa atin itong bumpkin dito kaya gusto rin niyang mag-apply na maging security guard dito. Ang aming mga security guard sa city salon ay maayos na tinatrato. Maliban sa mataas na sahod at malalaking benepisyo, biniyayaan din tayo ng pagkakataon na makakita ng magagandang babae araw-araw. Bawat dilag na lumalabas-pasok sa aming salon ay isang mayaman at kagalang-galang na tao. Isipin na lang kung ang isang Miss Perfect ay mahulog para sa atin balang araw tayo ay nakatakda para sa buhay. Sadly, bumpkins tulad mo ay walang pagkakataon na magkaroon ng ganoong pagkakataon. Bigon, bakit nandito ka pa? Naghahanap ka ba ng pambubugbog? Napakunot noo si Alex matapos marinig ang kanyang sarili na paulit-ulit na tinatawag na bumpkin. So you guys getting all stuck up after working as security guards here? Sino ang iyong supervisor? I asked him how he even managed his job, lahat ba ng klase ng basura pwede bang kumuha ng security guard dito? Maaari. Baka magkamag-anak kayo. The asterisk man eat. Sa galit, pinandilatan ng mga security guard si Alex na namumungay ang mga mata. Ano bang pinagsasasabi mo, halimaw ka? Sa tingin mo ba makikita mo ang aming supervisor kahit kailan mo gusto? Sa tingin mo ba siya ang iyong ama? Halika dito at lumuhod ka. O iwanan mo ang dalawa mong ngipin. Marahang umiling si Alex. Sa mga lalaking ito na nagtatrabaho bilang mga security guard, sila ay tiyak na magiging problema para sa city salon. Kahayaan niya sana itong dumausles kung hindi siya ang may-ari ng establishmento. Gayunpaman, bilang kasalukuyang lehitimong may-ari ng city salon, mananagot si Alex kung may nangyaring mali sa salon. Kaya hindi siya pwedeng manood na lang at walang magawa. Pareho kayong bulok na karakter. Hindi ka karapat-dapat na magtrabaho dito bilang mga security guard. Ipinahahayag ko, pareho kayong tinanggal sa inyong trabaho. Nang marinig ang pahayag ni Alex, ang dalawang security guard ay agad na tumawa. Nakakatuwa kung paano kami madalas na natitisid sa mga wacky character sa taong ito. Yep, I think the heat must have done him dirty, he even have meningitis and starts having hallucinations. Sino sa tingin niya, ang boss ng city salon? Pumango si Alex at sinabing walang ekspresyon ng mukha, sa totoo lang, I aten your boss. Hahaha. Uli silang natawa, halos hindi na sila makatayo. Nako, hinihingal na ako. Hold on,
I think he must have gone kuko. Si Alex ay nagsimulang makaramdam ng galit na kumukulo sa kanyang katawan. Sa mga mata niya parang langgam lang ang mga maliliit na fries na tulad nila at kadalasan ay hindi niya ito papansinin. Gayunpaman hindi niya inaasahan kung gaano sila nasasaktan sa kanilang mga salita. Ito ay tunay na nakakagalit. Tumapit sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng damit ng mga sandaling iyon. May payong sa kamay, nakasuot siya ng sun hat at isang pares ng sunglasses. Anong nangyayari dito? Sinong nagpaalam sa iyong gumawa ng racket dito? Ano sa palagay mo ang lugar na ito? Gusto mo bang mawala ng trabaho? Umalis ka na kung ayaw mo nang magtrabaho dito. Mayroon kaming higit sa sapat na mga tao upang punan ang mga posisyon, hindi ka kasing halaga ng iniisip mo. Mga kalokohan. Ito ay isang malutong at kahangahangang boses ngunit ito ay pakiramdam ng kaunti masyadong masama. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng mga security guard. Nanginginig sa takot, dali-dali nilang binati ang ginang Miss Nancy. Tinuro ng isa si Alex at sinabing, "It's all because of this crazy, Miss Nancy." Siya ay dumating upang gumawa ng kaguluhan dito at naisip ang kanyang sarili bilang ang may-ari ng salon. Medyo nawala ng kontrol dahil sinubukan naming pigilan siya sa pagpasok at panggigipit sa mga customer namin. Oh! Agad na iniligpit ng ginang ang kanyang payong at tumingin kay Alex. Kung nandito siya para manggulo, ano pa ang hinihintay mo? Bigyan mo siya ng bagbog at itapon sa labas. Tumingon si Alex at tumingin sa kanya ng mga sandaling iyon. Ang ginang, nang malinaw na nakita ang kanyang mukha ay napabalikwas sa gulat. Ikaw si Alex Rockefeller. Sa wakas ay nakita ni Alex ang mukha na nakatago sa likod ng pares ng salaming pang-araw. Nagulat din, sinabi niya, Hannah Nancy. Siya ang kaklase niya sa high school, ang pinakamagandang babae sa klase niya. Kung tama ang pagkakaalala niya, si Hannah ay galing sa isang katamtamang background. Ang kanyang mga magulang ay kapwa manggagawang mamamayan. Kung ikukumpara kay Alex na anak na ng isang multi-billionaire noong panahong iyon. Well, wala talagang paghahambing. Gayunpaman siya ay nagtataglay ng isang kaakit-akit na mukha, umiibig sa hindi mabilang na mga lalaki kasama ang kanyang kaakit-akit na mga mata noon. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 572. Ang sabi-sabi ay kalahati ng mga lalaking estudyante sa kanyang high school ang nagsulat ng love letter sa kanya noon. Gayunpaman, pagkaraan ng maraming taon, nagkita silang muli. Ang kanyang mga mata na dating matalino at may kintab ay hindi na tulad ng dati. Ano ang nagbago ay kung paano weathered sila na tumingin ngayon. Hindi na babalik ang kainosentehan at kawalang muwang na minsang sumilay sa mga mata na iyon. Hindi ako makapaniwala na naaalala mo pa ang dati mong kaklase. Si Hannah ay sumilay sa isang malabong ngiti tulad ng isang bulaklak na namumulaklak na alindog at pang-akit. Ang kanyang mukha ay labis na nakakaakit kahit na siya ay may light makeup lamang. Parehong nagulat ang mga security guard nang marinig ang sinabi ni Hannah. Ang kawawang bumpkin na nakatayo sa harapan nila ay talagang kakilala ni Miss Nancy. The asterisk man it. Ano ang dapat nilang gawin? Papaalisin ba sila ni Miss Nancy sa ibabaw ng bumpkin? With a smile on his face, Alex said, I really didn't expect to see you here. Dito ka ba nagtatrabaho ngayon? Isang bakas ng pagmamalaki ang dahan-daang bumalot sa mukha ni Hannah habang sinasabi niya, oo, ako ang manager ng reception para sa City Salon. Alex, nandito ka. Para mag-apply para sa posisyon ng security guard dito. Gayunpaman, ang mga kinakailangan para sa aplikasyon ng trabaho ay medyo mataas dahil karamihan sa mga aplikante ay alinman sa mga veteranong sundalo o mga taong nagtataglay ng mga pambihirang kasanayan sa larangan ng seguridad. Mukhang hindi ka angkop para sa trabahong ito. Magsasalita pa lang sana si Alex. Then, Hannah continued, pero classmates kami dati. Para sa kapakanan ng mga kaklase, handa akong tulungan ka ngayong may problema ka. Maliit na bagay. Halika at maupo ka. Magayos ka sa bahay. Nanguna siya at pumasok sa gusali. Isang mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang nakatalikod siya at tumalikod sa kanya. Alam na alam niya ang kalagayan ni Alex. Noong high school, crush niya ito noon. Noon, tagapagmana siya ng isang mayaman at prominenteng pamilya.
Nasundan siya ng marami at maraming babaeng kaklase ang gustong ligawan siya. Minsan na itong umamin sa kanya ngunit tinanggihan ito. Ngayon, ang mga bagay ay ganap na naiiba kaysa sa dati. Noon, wala siyang interes sa kanya. Ngayon, hindi siya karapat-dapat sa kanya. I will hire you as a security guard. Magtatrabaho ka sa akin sa hinaharap, tinutupad ang lahat ng utos ko para lang malaman mo na ako ay isang superior existence na hanggang tingin ka lang. Kahit kailan ay hindi alam ni Alex na magkakaroon ng ganoong pag-iisip ang dati niyang kaklase. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Hindi niya maiwasang sundan si Hana papasok ng gusali. Sabi niya, Hana, hindi ako nandito para maghanap ng trabaho. Gayunpaman, ngumiti si Hana habang sumagot, halika, Alex, hindi mo kailangang magpanggap sa paligid ko. Alam ko ang kalagayan mo pero hindi kita tatawanan. Relax, titiyakin ko para sa iyo bilang bagong security guard dito at lalaban para sa pinakamahusay na mga benepisyo. Kung tutuusin, ikaw ang dating kaklase ko. Naalala mo pa ba na umamin ako? High school ka pa. Well, naaalala mo pa ba ang nangyari noon? Nakaramdam ng kaunting awkwardness si Alex. Siyempre. Iyon ang una kong pagtatapat sa isang lalaki ngunit tinanggihan mo ako. Nakangiti si Hana pero ang mga mata niya ay puno ng paghamak. Mabuti na lang at tinanggihan mo ako at pinakawalan mo ako. Kung hindi para sundan ka, ang iba ay hindi na nasabi. Nakangiting pagpapatuloy niya, kahanga-hanga ang boyfriend ko ngayon. Marami siyang lalaki, mga taong katulad mo, nagtatrabaho para sa kanya. Lagi nila akong tinutulungang dalhin ang aking mga gamit at sapatos kahit saan ako magpunta. Sa madaling salita, si Alex ay karapat-dapat lamang na magdala ng kanyang sapatos. Well, pinisil ni Alex ang tungki ng kanyang ilong at sinabing tulad ng sinabi ko kanina, Hana, I am not here for the position of security guard. Dumating ako para makita ang isang tao. Sumagot si Hana, huwag na kayong maging matigas ang ulo na parang mola. Naayos na kung gayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng elevator sa may sulok. Nag-walk out si Hailey at nakita niya agad si Alex. Miss Lawson. Nakita ni Hana si Hailey at masiglang lumapit sa kanya. Kabanata 573. Pinuntahan ni Hailey si Alex sa kanyang takong. Hindi niya inaasahan na pipigilan siya ni Hana. Sa totoo lang, hindi kilala ni Hailey ang reception manager dahil kaka-takeover pa lang niya sa City Salon. Na may bahagyang pagkunot ng noo, agad niyang tinanong, ano ang kailangan mo sa akin? Actually, kanina pa hinihintay ni Hana na makilala si Hailey. Iyon ay dahil pagkatapos ng pagbabago ng pagmamayari sa City Salon, umalis si Jackie Luden na unang namamahala sa salon. Sa kabilang banda, si Hailey ang may-ari ng Bell Blossom, masyado siyang abala para pangasiwaan ang parehong mga establishmento. Tila gusto niyang kumuha ng isang mahusay na general manager para pamahalaan ang City Salon. Para kay Hana, ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Kaya kinailangan niyang kumuha ng inisyatiba at ialok ang sarili para sa posisyon. Sa sandaling ito, matapos makita si Hailey na nagkukusa para tanungin siya, mabilis na sinabi ni Hana, bueno, narinig ko ang lungsod na iyon. Ang salon ay naghahanap ng isang pangkalahatang tagapamahala upang pamahalaan ang mga pang-araw-araw na operasyon nito. Pakiramdam ko ay mayroon akong kumpiyansa at kakayahan na kunin ang posisyon ng general manager na nangunguna sa paglago ng City Salon bilang pinakamahusay na beauty salon sa California. Nagulat si Hailey sa biglaang pagkagambala. Tumigas ang ekspresyon niya. Masyadong mapangahas na babae, sino siya? Kung ang City Salon ang naging pinakamahusay sa California, paano ang kanyang Bell Blossom? Sino ka? Tanong ni Hailey. Natigilan ang ekspresyon ni Hana na para bang nakatanggap siya ng kritikal na tama na 30,000 pinsala. Sumagot siya sa medyo emosyonal na paraan, ako, si Hana Nancy, ang reception manager ng City Salon. Dati akong kay Jackie Londell. Pinaka may kakayahang katulong. Naniniwala ako na talagang may kakayahan akong magtagumpay sa tungkulin ng general manager. I see, pwede ka nang umalis. Ibig bang sabihin ay sumasang-ayon ka dito, Miss Lawson? Medyo nakaramdam ng inis si Hailey, nagtaas siya ng kilay at sinabing kailan ako pumayag. Miss Nancy, tama ba? Ang pangkalahatang tagapamahala ay napagpasyahan pagkatapos ng talakayan sa mga lupo ng mga direktor.
Ito ay hindi itinatag sa pamamagitan lamang ng pag-uusap, na iintindihan mo ba? Ramdam ni Hana ang pagkairita sa boses ni Hailey. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging maayos para sa kanya kamakailan lamang. Mula pa sa kanyang buhay kolehiyo, naging matagumpay siya sa bawat pagsusumikap at naging parang prinsesa ang presensya. Sa kanyang magandang hitsura at pagpayag na bumaba sa kanyang mataas na kabayo upang pasayahin ang mga lalaki. Kahit saan siya magpunta, siya ang bida sa palabas. Kahit si Jackie ay itinuring siyang isang kayamanan at nakita siyang babae niya. Sa makatuwid, maaari niyang gawin ang gusto niya sa salon. Naputol ang sagot ni Hailey habang nagpupumilit si Hana. Bakit kailangan pa nating magdesisyon ng board of directors sa mga ganitong bagay, Miss Lawson? Ako ang kasalukuyang may pinakamataas na ranggo na empleyado sa City Salon, maaari kong pamunuan at ibigay ang mga order ng sabay-sabay. Batay sa aming kasalukuyang sitwasyon, ipinapangako ko na maaari naming taasan ang kita ng salon ng 10% sa isang taon. Tunay na nagalit sa pahayag ni Hana, sumagot si Hailey, tapos ka na ba? Ano kahit 10%? Sa pagdaragdag ng mga produkto ng Lush Cosmetics, napataas namin ang aming mga benta ng 10 beses nitong mga nakaraang araw. Ang aming taunang plano ay dagdagan ang aming kinikita ng 1,000% o kahit 10,000%. Nangako ka talaga ng 10% na pagtaas ng kita. Ipinakita lang nito ang iyong pagiging karaniwan at kawalan ng kakayahan. Umalis ka sa daraanan ko. Ang sagot niya ay naglagay kay Hana sa isang alang-ineng posisyon. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang kumot habang siya ay likas na umatras ng ilang hakbang. Ungol ni Hailey bago lumapit kay Alex. Biglang nagulat si Hana. Napagtanto niya na si Hailey ay nasa isang crummy mood. Kung ang balak niyang kunin si Alex bilang security guard nang wala siyang pahintulot ay matuklasan, tiyak na masisira nito ang kanyang imahe na inilalagay ang posisyon ng general manager na mas malayo sa kanyang maabot. Sumugod si Hana at nagmamadaling sinabi, narito ang lalaking ito para mag-apply para sa posisyon ng seguridad. Bantay, Miss Lawson. Paalisin ko na sana siya pagkatapos kong malaman na hindi siya nababagay sa trabaho. Nagulat na sabi ni Hailey, pumunta siya dito para mag-apply ng posisyon bilang security guard. At gusto mo pang mag-vote? Tabas siya. Eksakto. Ang aming City Salon ay isang upscale establishment. Siyempre, hindi natin maaaring payagan ang mga hindi karapat-dapat na tauhan na pumasok. Sinabi ni Hana kay Alex, bakit hindi ka umalis ngayon, tinanggihan ang iyong aplikasyon. Nasa bingit na ng tawa si Alex habang sinasabi niya, di ba sinabi mo lang na pwede mo akong patuloyin dito? Nangako ka rin na tutulungan mo akong mag-apply para sa disenteng benepisyo at sinabi mo na madadala ko palagi ang sapatos mo kapag naging security guard ako rito. Kailan ko sinabi? Tumigil ka na sa pagbubuga ng kalokohan, hindi ka karapat-dapat na dalhin ang sapatos ko. Huwag kalimutan na ang iyong ama ay isang tiwaling kriminal at isang taksil. Hindi namin tatanggapin ang anak ng isang taksil, umalis ka na. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Alex. Smack! Agad na sinampal ni Hailey si Hana sa mukha. Nalilito sa pagsabog ni Hailey, sumigaw si Hana, bakit mo ako sinaktan, Miss Lawson? Galit na tumugon si Hailey, dahil mayabang ka, bastos, at ininsulto ang amo mo. Pero hindi kita insulto. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 574. Ang amo na ininsulto mo ay siya. Tinuro ni Hailey si Alex. Siya ay. Nanlaki ang mga mata ni Hana sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Sabi ni Hailey, oo, si Alex Rockefeller ang boss mo, ang aktual na CEO ng City Salon. Simula ngayon tinanggal ka na. Arg. Matapos matanggap ang matibay na tugon ni Hailey, si Hana ay napailing dahil ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang kumot. Hindi, imposible ito. Paanong siya ang may-ari ng City Salon? Walang gustong gawin sa kanya si Hailey. Pumunta ka sa departamento ng pananalapi at kunin ang iyong cheque ngayon, umalis ka na. Nanginag ang mga paa ni Hana at halos bumagsak sa sahig. May magandang kinabukasan ng City Salon, lalo na ngayon sa pagdaragdag ng Lush Cosmetics, ang salon ay nakakuha ng malaking kita araw-araw. Sa kabila ng matinding paghihirap, nagawa niyang umakyat sa hagdan para maging reception manager. Isinakripisyo pa niya ang kanyang katawan at natulog kay Jackie Londell ng ilang beses sa likod ng kanyang kasintahan.
Bumalik upang makamit ang kanyang layunin. Gayunpaman, ngayon ay natanggal siya sa kanyang trabaho. Hindi niya matanggap ang ganoong resulta. Alex, magkaklase tayo dati di ba? Kanina ko lang sinabi na kukunin kita sa posisyong security guard pero hindi ko alam ang identity mo. Ikaw ang CEO, mangyaring huwag akong tanggalin. Mahal na mahal ko ang trabaho ko. Pakiusap, maawa ka. Gagawin ko lahat para mapasaya ka. Tingnan mo, hindi mo ba iniisip na ako? Mas maganda at mas mainit kaysa sa akin sa paaralan. Kung gusto mo kaya ko na. Maging babae ka. Sa sandaling ito, ang dalawang security guard na nakatayo sa hindi kalayuan ay lubos na nabigla habang nasasaksihan ang ganoong eksena. Diyos ko, Diyos ko. Boss talaga ng salon ang brat na yan. Kalokohan. Nakasuot talaga ng uniforme ng security guard ang amo, hindi ba? Marahang umiling si Alex. Tumayo siya at sinabing, sa ibang lugar tayo mag-usap, Hailey. Oo naman, pumunta tayo sa opisina ng CEO. Nako, bago ko makalimutan, tanggalin mo na rin ang dalawang security guard na nakatayo doon. Makakagambala sila sa ating kapalaran kung mananatili sila. Siyempre, ikaw ang boss, ito ang lahat ng iyong tawag. Magkatabi silang naglakad patungo sa loob ng salon. Sabi ni Hailey, first time mo dito, little brother. Bilang boss, dapat alam mong mabuti ang iyong establishment. Gusto kong makipagkita ka sa ilang management personnel para hindi ka nila masaktan sa hinaharap. Umiling si Alex at ngumiti. Hindi, ayos lang. Tingnan mo ako ngayon paano ko sila makikilala sa ganoong kasuotan. Hailey chuckled and said, saan mo nakuha yung uniform? Sinusubukan mo bang magsagawa ng sorpresang pagbisita sa simpleng damit para makita ang ugali ng iyong mga empleyado sa trabaho? Hindi ako ganoon katanga para gawin iyon. Random ko lang itong sinuot dahil napunit lang ang damit ko. Sa malalim na pag-uusap, lumayo sila, hindi pinapansin ang tatlong taong nakatayo sa may pasukan. Napuno ng pait ang mga mata ni Hannah. Noong una, naisip niya na kaya niyang tapakan ang lalaking iyon at ilagay sa impyerno para pagsisihan nito ang pinili niya ng tanggihan nito ang pagmamahal nito. Gusto niyang malaman niya na siya ay isang babaeng hinding-hindi niya makukuha sa kanyang buhay. Sa huli, siya pa rin ang parehong tao na nasa mataas na antas ng lipunan habang tinitingnan niya ang lahat mula sa itaas gamit ang kanyang malamig na mga mata. Para sa kanya, siya ay walang iba kundi isang hamak na presensya na parang langgam. Pagpasok sa opisina ng CEO, biglang dumulas ang takong ni Hailey. Isang sigaw ang pinakawalan niya bago bumagsak pa atros. Whoosh! Mabilis siyang hinawakan ni Alex sa kanyang mga bisig. Sa susunod na segundo, bigla niyang napagtanto na ang kanyang kamay ay dumapo sa maling lugar na humahawak ng isang bagay na ipinagbabawal. Kabanata 575. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Mabilis na kumalas si Alex sa pagkakahawak niya at tinulungan si Hailey na makatayo. Namumula ang mukha ni Hailey habang nakatitig sa kanya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mahina niyang hinagkan, sino ang nakakaalam kung sinasadya mo ito? I swear, hindi sinasadya. Sa mismong sandaling iyon, napasigaw muli si Hailey at nahulog kay Alex. Ang lugar na kinapa ni Alex kanina ay nahulog sa yakap ni Alex sa sarili nitong nang walang anumang hadlang. Aray, ang sakit ng paa ko. Nasprain yata ako kanina. Nagmamadaling sumagot si Alex, hayaan mo akong tingnan. Yumuko siya at hinawakan ang bukong-bukong niya. Noon lang niya napagtanto na nakasuot pala ito ng itim na panty tulad ng mga hanggang hita. Sa suot nitong damit hindi niya makita ang kalagayan ng bukong-bukong nito. Gayunpaman, pagkatapos ng pagmamasid gamit ang kanyang third eye, dapat ay maayos ang kanyang bukong-bukong. Sa karamihan, na-sprain lang niya ang malambot na tissue ng kanyang bukong-bukong. Binigyan ito ni Alex ng mahinang kurot. Isang mahinang sigaw ang pinakawala ni Hailey. Aray! Sa sandaling ito, nakarinig siya ng mga yabag mula sa kabilang bahagi ng pinto. Ano kaya ang iisipin ng mga tao kung makita nila ang eksena ng paghawak niya sa likod ni Alex habang hawak niya ang kanyang malagong paa sa kanyang kamay? Mabilis niyang inabot ang kamay niya at padubog na isinara ang pinto. Sheesh! Marahan niyang sinenyasan si Alex para pigilan ang boses nito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Anong meron ngayon? Wala kaming ginawa pero bakit ikaw? Na parang may nagawa tayong mali.
Sa kalaunan, ang tunog ng mga yabag ay naging masyadong mahina para marinig. Tinuro ni Hailey ang couch sa loob ng kwarto at sinabi, "Maliit na kapatid, tulungan mo ako doon." Ay nalalayan siya ni Alex habang naka-high heels siya. Bilang resulta, nangyari ang trahedya. Basag. Ang kanyang isa pang magandang binti ay naspray ng husto at ang kanyang takong ng sapatos ay halos mabali. Natanggal ang kalahati ng takong niya sa sapatos. Kung hindi dahil sa pagkakahawak ni Alex sa kanya, mabigat na bumagsak siya. Aray. Masakit. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, lumala ang sitwasyon dahil sa sobrang hapdi ng kanyang magkabilang paa na hindi man lang siya makatayo. Hindi nakaimik si Alex. Sinandok lang siya nito at inihiga sa couch. "Masakit, kuya. Nabali ba ang bukong-bukong ko?" Sabi niya habang patuloy na umiiyak para siyang dilag na may bahid ng luha sa mukha. "Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong tingnan. Aayusin ko sila kahit nabali. Kung gayon, nasa iyo ang lahat, ang maalamat na doktor." Umupo sa tabi niya, itinaas ni Alex ang kanyang kanang paa at tinanggal ang kanyang sapatos. Hindi malinaw na makikita ang balat ng kanyang maliit na paa sa ilalim ng itim na pantyhose na suot ni Hailey. Gayunpaman, maaari niyang mahihinuha sa pamamagitan lamang ng hitsura nito na ito ay isang sukat ng sapatos na 5.5 na may mahaba, balingkinitan ng mga daliri sa paa at mahusay na proporsyon ng laman. Sabi ni Alex sa awkward na paraan, "Medyo nahihirapan akong gawin ang trabaho ko kung nakasuot ang pantyhose mo. Ikaw ba? Mind if putulin ko sila?" Tumingin sa kanya si Hailey na may kakaibang ekspresyon. "Gusto mo mapunit sila?" Tila, narinig niya na ang ilang mga lalaki ay mahilig mapunit ang pantyhose ng mga babae. "Kung napunit sila, babayaran mo ba sila?" Saway niya habang iniikot ang mga mata. "Sure, gagawin ko. Galit ka, pwede bang kumuha ka ng isang pares para sa akin ngayon? Lumingon ka at huwag kang sumilip." Okay." Lumingon si Alex, nakatalikod kay Hailey. Sa lahat ng oras naririnig niya ang mahinang mga tunog na nagmumula sa likuran. Hindi niya maiwasang isipin ang eksena ng pagtanggal nito ng pantyhose sa isip niya. Tahimik ang buong opisina. Gayunpaman, ang unti-unting pagtaas ng temperatura ay maaaring madama. Kabanata 576. Mas lalong lumakas ang pintig ng puso niya. Isang malakas na pagnanasa ang lumitaw sa isip ni Alex at patuloy siyang itinulak na paikutan ang kanyang ulo ngayon upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. "Tapos na ako." Habang nilalabanan ni Alex ang mga salungatan sa kanyang isipan, nagsalita si Hailey sa tamang oras upang matakpan ang ligaw ni Alex. Imahinasyon. Tumingon siya at nakita niya ang pantyhose na parang bola na gusot at gamulong hanggang sa kanyang mga binti. Hindi na niya maibaba ang mga ito ng mag-isa dahil sa kanyang mga sugat. Kinailangan ni Alex na tumulong at alisin ito sa huli. Matapos habarin ang pantyhose ay malinaw na sa paningin ni Alex ang kalagayan ng kanyang mga binti. Ang magkabilang bukong-bukong ay may iba't ibang antas ng pamamaga. Ang kanang paa ay nasa isang malubhang kondisyon kung saan ang malambot na mga tisyo ay napunit ng husto. Sa kabutihang palad, ang mga buto ay buo. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang paggamot ay hindi masyadong mahirap. Gayunpaman, ang atensyon ni Alex ay naakit ng kanyang toenail polish na may floral motif sa loob ng ilang segundo. "Sisimulan ko na ang paggamot mo ngayon." "Oo naman." Pagkatapos pilit na pinipigilan ni Alex ang kanyang mga impulses at hinawakan ang kanyang mga nasugatang paa. Agad niyang inilapat ang kanyang chi energy na may mga nakapagpapagaling na katangian upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Kitang-kita ni Hailey ang mainit na pagdagsa ng enerhiya na dumadaloy mula sa mga daliri ni Alex papunta sa kanyang mga paa. Napakasarap sa pakiramdam. "Oh." Isang hilenghing ang kusang lumabas sa bibig niya. Awkward niyang tinignan si Alex at sinabing, "Little brother, bakit mo hinahanap si Charles?" Sinigurado niyang gamitin ang salitang "atin." Ginawa ito upang ipaalala sa kanya at sa kanyang sarili na siya ay isang babaeng may asawa. Sa sandaling ito, nagawa ni Alex na pakalmayan ang sarili at itinoon ang pansin sa kanyang tungkulin bilang isang doktor para maibsan ang sakit ng kanyang pasyente. Sagot niya, "I was wondering if Charles is interested in an upcoming construction project." Kung siya nga ay sumang-ayon, hindi ko na kailangang maghanap ng ibang construction company. Nagulat na nagtanong si Hailey, "Anong project ito? Magpapagawa ka ba ng mga bahay?"
Ang ganitong bagay ay isang piraso ng cake para kay Charles. Tumango si Alex. Oo, naman. Hindi ka ba komportable na manatili sa Maple Villa? Magpapatayo ka ba ng bahay mo sa labas? Tanong ni Hailey. Hindi iyon ang kaso. Ang gusto kong itayo ay ang pinakamataas na gusali ng Michigan, ang Sky Tower. Nagulat si Hailey. Narinig niyang binanggit ni Charles ang proyekto ng Sky Tower noon. Ito ay isang malaking pakikipagsapalaran sa Michigan. Gusto niyang makisali rito. Sa kasamaang palad, tila ang mga kumpanya ng konstruksyon sa Michigan ay tumitingin din sa proyekto. Kahit na gusto ni Charles na sumali sa proyekto, napakahirap para sa isang dayuhang kumpanya ng konstruksyon na tulad niya. Halos imposible kaya siya na lang ang sumuko. Tapos na. Binitawan ni Alex ang kanyang maliliit na paa at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Lumipad ang mga mata ni Hailey sa paligid at bahagya niyang kinagat ang kanyang labi. Mabilis niyang kinalma ang sarili at nagtanong, hindi na masakit, pwede na ba akong maglakad? Maaga ka nang umalis, sagot ni Alex. Agad na ipinatong ni Hailey ang kanyang mga paa sa sahig. Matapos maramdaman ang kanyang mga paa sa lupa, pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang mataas na takong at naglakad ng ilang hakbang bago bumulala sa tuwa, tama ka, ganap na silang gumaling. Kahanga-hanga ang iyong mga kamay, little brother. Dapat kang bumili ng insurance na nagkakahalaga ng ilang daang milyong dolyar para sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Mabilis na pumasok si Charles Carter. Nakita niya si Alex na nakaupo sa sopa na 3 metro ang layo sa nakatayong asawa. Insurance ng ilang daang milyong dolyar. Anong pinagsasabi mo? Nagulat silang dalawa. Sa kabutihang palad, ang paggamot ay natapos ng maaga. Kung hindi, tiyak na mag-overthink si Charles kung nakita niya ang mga binti ng kanyang asawa sa mga kamay ng ibang lalaki kahit na siya ay tumatanggap lamang ng paggamot para sa kanyang mga pinsala. Lihim na ikinalungkot ni Alex ang katotohanan na ang pag-soundproof ng opisina ay nagawa ng maayos. Talagang hindi niya narinig ang mga yapak ni Charles ng maaga. Hindi niya namalaya na wala itong kinalaman sa soundproofing ng kwarto. Nasa kanya ang lahat na ang mga mata ay nakatutok sa mga binti ni Hailey sa lahat ng oras at nakalimutang bigyang pansin ang kanyang paligid. Baka wala siyang marinig kahit pa naiwang bukas ang pinto. Namanghalang ako sa kahangahangang mga kasanayan ni Alex sa medical, Charles. Madali niyang matalo ang sinuman. Mga espesyalista sa mga prestihiyosong ospital. Tandaan ng vice-presidente ng Arles Cosmetics ng Hong Kong. Nakapatingin na siya sa hindi mabilang na mga doktor ngunit sa huli ay pinagaling ng aming Alex. Ang kanyang mga kamay sa pagpapagaling ay karapat-dapat na may siguro sa halagang ilang daang milyong dolyar. Kahahatama ka asawa ko. Ang medikal na kadalubhasaan ni Alex ay kasing husay ng alinman sa mga kilalang manggagamot sa ating bansa. Pumalikod siya para ibaba ang kanyang malita. Biglang nakita ni Alex ang panty na kakatanggal lang ni Hailey na nakapatong sa couch. Dahil sa gulat ay agad niyang kinuha ang mga iyon at isinilid sa kanyang bulsa. Napansin ni Hailey ang kanyang pagmamaniobra at matamang nilainggan si Charles. Ang bilis ng tibok ng puso niya na parang lalabas sa dibdib niya. Kabanata 577. Ang isang pares ng pantyhose ay hindi maituturing na isang pribadong bagay. Gayunpaman, iba ang ibig sabihin nito para sa mga lalaki, lalo na ang isang pares ng pantyhose na isinuot ng isang magandang babae. Gagawin pa nito ang kanilang imahinasyon. Ano kaya ang iisipin ng isang lalaki kung nakita niya ang mga damit na suot ng kanyang asawa ay nakahiga sa tabi ng isang gwapo? Binata sa isang sopa. Anyway, hindi ito trust issue kundi pagtataksil. Buti na lang at hindi napansin ni Charles ang mga ganoong detalye. Kung hindi, mali ang pagkakaintindi niya at tiyak na mag-iiwan ito ng stigma sa kanyang puso na hindi magandang bagay para sa kanilang pamilya. Naiisip niya kailangan kong maging mas maingat sa mga sitwasyong tulad nito. Pumunta si Hailey at binuhusan si Charles ng isang basong tubig at sinabing, "Kamusta ang biyahe, Sinta?" Dumating si Alex na may dalang magandang balita. "I'm sure you will be over the moon kapag narinig mo ito." "Oh. Alex, anong magandang balita?" sabi ni Charles. Napalitan agad ng pagtataka ang ekspresyon niya habang nagpatuloy, "Bakit ganyan ang suot mo?" Ang uniforme ng security guard na ito ay parang galing sa kumpanya ng iyong asawa. Hindi kaya ikaw. Nagtatrabaho bilang security guard ng asawa mo ngayon. Nagmamadaling sagot ni Alex, "Nope.
Nadumihan ko ang mga damit ko kanina so I randomly found one set of clothes to be worn. Nadumihan ba ang damit mo? Tiningnan siya ni Charles ng tingin na maiintindihan ng lahat ng lalaki. Maaaring nasa opisina kayo ng aking hipag. Bahagya siyang tinulak ni Hailey. Ano ang sinasabi mo? Hindi ganoong klaseng tao si Alex. Anyway, back to the topic, pumunta siya para itanong kung interesado ka ba sa Sky Tower project sa Michigan. Sky Tower. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Charles nang marinig iyon. Alex, alam ko ang tungkol sa proyekto ng Sky Tower ngunit napakataas ng mga kinakailangan at napakahirap makisali. Pangarap ko pang angkunin ang proyekto ngunit wala akong ganoong kakayahan na gawin iyon. Tanong ni Alex, hindi ka kwalipikado para dito. Napailing si Charles. Siyempre, hindi isyo ang qualification. Ang problema ay nasa Michigan doon. Ang proyekto ng Sky Tower ay pag-aari ni Lord Bale ng Michigan na nagmamay-ari ng ilang mga construction firm, hindi bababasa. Isa lang akong outsider, hindi ako makakasali sa project kahit gusto ko. Unti-unting bumalatay sa mukha niya ang galit habang nagsasalita. Isang kaibigan sa Michigan ang humiling sa akin na magtrabaho sa isang proyekto noong nakaraang taon. Guess what happened? Ako ay binugbog bago pinalayas habang ang aking kaibigan ay muntik nang mawalan ng buhay at ang kanyang pamilya. Sa huli, ang proyekto ay kinuha ng isa pang kumpanya na may napakalaking presyo. Ganoon ba kalala sa Michigan? Nagulat si Alex. Ay oo, hindi dapat maliitin. Sino si Lord Bale? Dapat pamilyar ka kay Lord Gunther ng California. Si Lord Bale ay katulad niya, ngunit may higit na kapangyarihan at higit na kakayahan. Siya ang pinuno ng Hydra Group sa Michigan at ang presidente ng Southern California Business Association. Narinig ko rin na ang proyekto ng Sky Tower ay may kaugnayan sa Southern California Business Association battles. Sa katunayan, bahagi din ako ng asosasyon ngunit ako ay isang hamak na miyembro. Mapapanood ko lang ang SCBA battles mula sa malayo. Oh, tama. Isang linggo na lang ang paligsahan mula ngayon. Pagdating ng panahon, iba't ibang ekspertong manlalaban ang maglalaban-laban sa arena. Tanging ang pagtatatag sa likod ng Ultimate Champion ang makakakuha ng proyekto ng Sky Tower. Si Lord Bale ay napakalakas sa maraming malalakas na mandirigma. Magiging kanya ang Sky Tower nang walang pag-aalinlangan. Sa sorpresa ni Alex, mas alam ni Charles ang tungkol sa proyekto ng Sky Tower kaysa kay Lord Lex. Naaalala ang kanilang pag-uusap kahit papaano ay may katuturan. Hindi gaanong inisip ni Lord Lex ang Sky Tower noon pa man kaya natural na hindi niya masyadong naiintindihan ang tungkol sa proyekto. Sabi ni Alex, I am very interested in the project, Charles. Kung ako ang mananalo sa bid, ikaw na ang bahala sa construction mismo. Nagulat si Charles. Anong ibig mong sabihin, buddy? Hindi ko maintindihan. Napangiti si Alex. Umanda ka na lang. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Hindi siya nagpahayag na maraming impormasyon. Pagkatapos umalis siya. Ang kawalan ay nagpapalamang sa puso. Charles, Hailey, hindi kita guguluhin, may mini reunion. Paalam. Namula si Hailey habang sinasabi, akala ko ba sabay tayong kakain? Sumagot si Alex, hindi, ayaw kong manghimasok. Ano naman? Hindi ko magawa ngayon kahit na gusto niya. Sa huli, umalis na lang si Alex pagkatapos nilang kumain. Asterisk si Richard asterisk. Sa sandaling ito, nakabalik na si Waltz Floor sa Maple Villa kasama si Nathan Pattinson. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 578. Hindi maingat na inspeksyonin ni Alex ang mga halamang gamot na dinala ni Nathan. Naalala lamang niya nang makita niya ang mga halamang gamot na nakakalat sa mesa ng tsaa at naamoy ang nakakapreskong aroma ng mga ito sa pagbalik sa kanyang tahanan. Dragonwood of the 50s. 12 bearded barley. Blood plum. Rainbow orchid. Napangiti si Alex pagkatapos suriin ang mga halamang gamot. Sa sandaling ito, nakikita niya ang malawak na koneksyon ng network ng Patriarch ng Pattinson sa Alaska. Sa loob lamang ng ilang araw, nakuha niya ang lahat ng mga halamang gamot sa listahan ni Alex na ang lahat ng mga ito ay nasa magandang kalidad din. Sa katunayan, karamihan sa mga halamang gamot dito ay hindi para kay Nathan.
Gamit ang nag-aalab na Lotus Reishi sa kamay, hindi magiging mahirap ang pagsasama-sama ng energy recovery pill. Maaaring ganap na pagalingin ng isang energy recovery pill ang nasirang upper energy core ni Nathan sa loob ng 1 oras, ngunit hindi niya iyon gagawin. Parehong pinatay ni Alex ang anak at apo ni Nathan. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng matanda? Sa makatuwid, ang kailangan lang gawin ni Alex ay gumawa ng isang batch ng mga table tasks na maaaring sugpuin ang pinsala ni Nathan. Pagkatapos ay magpapasya siya kung gusto niyang tulungan ang matanda na ganap na makabangon sa sandaling madali niya itong madaig. Palaki. Nakakamangha itong mga batch mong halamang gamot, Old Nat. Gagawa ako ng isang batch ng mga table tasks para sa iyo bukas upang sugpuin ang pinsala sa iyong upper energy core. Kahit na gamitin mo ang iyong kapangyarihan ng isang earth rank na paglilinang, hindi ito makakasama sa iyo. Sumama ka sa akin na sumali sa Southern California Business Association Battles pagkatapos ng 7 araw. Kumpiyansa ako na makoraunahan tayo bilang kampiyon. Gayon din, ang Golden Crushing Punch ng pamilya Pattinson ay may ilang kapansin-pansing mga depekto dito na nagpapawala ng lakas sa kalagitnaan. Ang mga unang suntok ay malakas ngunit ang mga susunod ay magiging mahina. Hindi masyadong maganda ang hitsura ni Nathan nang marinig ang mga kritisismo. Buong tiwala siya sa Golden Crushing Punch. Puno ng kawalang paniwala, sinabi niya, Mr. Rockefeller, kung maaari kong idagdag. Ang Golden Crushing Punch ng pamilya Pattinson ay isang sukdulang hanay ng mga galaw na nakatutok sa mabilis na pagtalo sa mga kalaban sa mga pambungad na suntok nito. Paano kung hindi mo sila matalo noon? Hindi ka ba magiging nakaupong pato para sa kalaban? Mahuhulog ka muna. Bago pa man maibigay ng kalaban ang kanyang puwersa. Well, alam mo ba kung bakit nawawala ng lakas at momentum ang Golden Crushing Punch mo pagkatapos ng mga unang galaw? Kahit noon pa man, ang pamilya Pattinson ay hindi naging dominanteng martial arts family ngunit ito ay naging mediocrity sa halip. Pakipaliwanag, sir. Kasi karamihan ng inner force ay nasasayang. Anyway, hindi mo maiintindihan ang dahilan kahit magpaliwanag pa ako. Sisibunutan ko bukas at malalaman mo kapag nasubukan mo na. Sa gabi ng araw ding iyon, naghanda si Alex ng isang bakanting silid para pansamantalang tutuluyan ni Nathan. Pumalik siya sa kanyang silid at agad na pumunta sa vase sa kanyang windowsill. Napansin niyang tumaas ang mga bulaklak na may yelong octagon. Ang higit na kapanabik, ang espiritual na mga binhing itinanam niya noon ay sumibol. Nagtataka ako kung ano ito. Tao, hindi ako makapaghintay. Siguro dapat ko itong itanim muli sa isang mas malaking florera bukas. Pagkatapos naghubad siya at naghahanda para sa paliligo ngunit may nakita siyang butil sa kanyang bulsa. Noon lang niya naalala na hindi niya siniyasat ang butil na nakuha sa Japanese Devil. Kaya siya ay inilagay ito sa ilalim ng ilaw at sinimulang maingat na suriin ito. At pagkatapos naglabas siya ng isa pang ulo mula kanina at ilagay ang mga ito sa tabi-tabi para sa paghahambing. Talagang pareho sila. Sinubukan niya ang iba't ibang pamamaraan ngunit hindi niya magawang maglunsad ng atake ang butil gamit ang kapangyarihan ng pag-iisip. Puntong hininga, kasalanan lahat ng matandang Nathan na iyon. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng silid. Pumasok si Waltz na nakasuot ng silk camisole. Ikaw. Senior, may isa pang lalaki sa bilya at napakalakas ng kanyang martial arts. Medyo natatakot akong matulog mag-isa. Kabanata 579. Buong kalahating oras sa palaigo si Alex hanggang sa kulubat ang kanyang balat dahil sa kahalumignigan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mahirap na kalagayan. Halatang halata ang intensyon ni Waltz, ang kulang na lang ay ang mga salitang "come on to me" na nakasulat sa kanyang mukha. Gayunpaman, naglakas loob ba siyang sumulong sa kanya? Siya ay sumalungat dahil ito ay isang napakahirap na desisyon. Bilang isang may asawa, si Alex ay hindi pa natutulog sa kanyang asawang si Dorothy. Takot talaga siyang matalo na kontrolin at natulog kasama si Waltz. Pagdating ng oras, paano niya ito ipapaliwanag kay Dorothy? Paano niya ito ipapaliwanag kay Waltz? Paano kung gusto ni Waltz na hiwalayan niya si Dorothy at pakasalan siya sa halip? Ito ay talagang isang matigas na desisyon. Kaya naman kusa niyang kinaladkad ang oras palabas sa banyo. Akala niya ay nakatulog na siya. Sa gulat niya, nakasandal siya sa headboard ng kama at naglalaro sa phone niya. Gising na gising siya.
Nang makita niya si Alex na basang-basa ang kanyang mga buhok, agad niyang ibinaba ang kanyang telepono at kumuha ng hairdryer habang siya. Tuwang-tuwang sabi, "Senior, hayaan mo akong patuyuan ang iyong buhok. Hindi magandang matulog na basa ang buhok. Ayos lang kaya ako naman mag-isa. Dapat bilisan mo na lang at matulog." Matapos kunin ang hairdryer, sinaksak ni Alex ang pinagmumulan ng kuryente at sinimulang patuyuan ang kanyang buhok. Naisip niya paano ako magpapalipas ng gabi. Marahil ay dapat akong magtrabaho sa paglilinang ng force. Maaari siyang matulog sa kama habang ako ay nakaupo sa sahig. Habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, ang malambot na boses ni Waltz ay nagmula sa likuran. "Senior." Lumingon siya at napabuntong hininga sa gulat. Nakita niya si Waltz na nakahiga patagilid sa kama na halos hindi natatakpan ng kanyang camisole pajama ang kanyang balakang. Nalantad ang kanyang mahaba, balingkinitan, walang kapintasan ng mga binti habang marahang iginalaw ang kanyang daliri sa kurbadong figure ng kanyang binti. Ang kanyang pose ay mapang-akit, ang kanyang kilos ay mapang-akit at mapang-akit. Diyos ko! Tinitigan siya ni Alex ng kalahating minuto habang malapit ng dumudugo ang ilong. Anong problema? Umalaklak si Waltz. "Senor, ang ganda mo kapag pinatuyo mo ang iyong buhok." Natigilan sandali si Alex, awkward siyang lumingon. Palihim niyang pinunasan ang kanyang ilong at nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi siya nakakaranas ng aktwal na pagdurugo ng ilong. "Senior." "Oo. Sa tingin mo maganda ako?" "Oo. Bakit hindi ka man lang tumitingin sa akin noon?" Ito ay hindi isang isyo ng pagtingin sa kanyang ngunit ang isyo ng kanyang pag-iingat ng kanyang katinoan. Pagkatapos patuyuan ang kanyang buhok, inilapag niya ang hairdryer at tumalikod. Holy she asterisk T, talagang tinatanggal niya ang kanyang damit. Nagmadali siyang tumawag kahit na sa mas mahinang boses, "Huwag na." Pagkatapos ay sinuntok siya nito para itigil ang ginagawa niya. Inabot ni Waltz ang kamay niya at pinatay ang ilaw. Na may slam. Ang silid ay agad na nahulog sa kadiliman. Makalipas ang kalahating oras, hindi na napigilan ni Alex ang kanyang pagnanasa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao sa kanyang kalakasan ngunit hindi isang tapat na santo. Nang ang kanyang pagkamakatuwiran ay napuspos ng napakalaking pagnanasa at nang siya ay tuksuhin ng isang sensual na waltz, lumingon si Alex at itinulak siya sa ilalim niya. Bigla niya itong tinulak at sinabing, "Hindi ko kaya ngayong gabi, Senior. Oras na naman ng buwan." "Ano?" Napatulala si Alex. "Kung ganoon bakit mo ako niligawan, damn it?" Nagalit siya at nagmura pa, "Sinisikap mo ba akong pahirapan?" Sumagot si Waltz sa kanyang matamis na boses, "Senior, hindi ko alam na madali kang mabalisa. Kalahating oras lang ang kailangan mo para sumuko. Tinatawag mo itong pagsuko. Anyway, kalahating oras lang ang itinapon mo sa labas ng bintana. Akala ko kaya mong labanan ito kahit ilang araw. Parang na-overestimated ko ang posisyon ni Dorothy Asek sa puso mo. Senior, hintayin mo ako ng 3 araw. Makalipas ang 3 araw, bibigyan kita ng surpresa." Lumabas ng kwarto si Alex na malungkot. Kabanata 580. "Hoy, saan ka pupunta?" "Upang pagnilayan ang aking pagkakamali." Asterisk asterisk asterisk. Buong gabi si Alex sa basement. Si Alex na punong-puno ng enerhiya ngunit wala nang mailalabas ay dumiretso upang ihanda ang energy recovery pill at ang mga table tasks para maibsan ang nasirang core ng enerhiya ni Nathan Pattinson. Pagkatapos nagawa rin niyang gumawa ng isang batch ng blood energy pills. 6:30 na ng umaga. Sa lalim ng kanyang pagtulog, si Waltz ay hinampes ni Alex sa kanyang hita. "Gumising ka, sleepyhead." Inaantok pa rin si Waltz. "Masakit." "Teka, anong oras na?" Sagot ni Alex, "Handa na ang energy recovery pill. Kaya nitong ibalik ang martial arts mo, gusto mo ba? Kung hindi, ibibigay ko kay Michelle Yeoh." Agad na bumangon si Waltz sa kama nang marinig ang tanong ni Alex. Oo. Gusto ko bilis, ibigay mo sa akin." Medyo maingay siya. Si Nathan Pattinson na natutulog sa isang sahig sa ilalim ay narinig ang lahat. Nakaugalian na niyang gumising ng maaga at kanina pa siya nagmumuni-muni. Matapos marinig ang kanilang usapan, marahang umiling siya. Palihim niyang hinaing, ang sarap talagang maging bata. Hindi ko ine-expect na playboy din pala si Mr. Rockefeller. Nagsimula niyang alalahanin ang nakaraan niya. Dati, marami siyang babaeng nakapaligid sa kanya sa panahon ng kanyang kapanahunan.
Ang mga babae ay nagsilampan ng kanyang maraming anak sa gayon ang pamilya Pattinson ay lumaki sa isang maunlad na pamilya na biniyayaan ng maraming supling. Kaya naman kahit na pinatay na ni Alex ang kanyang anak at apo, maaari pa rin siyang maging magalang sa binata at hindi niya ito pinanggahasang suwayan kahit kaunti. Ito ay para sa iyo. Inihagis ni Alex ang isang bote na puno ng isang pildores na kasing laki ng kumquat. Ito ay ang Energy Recovery Pill. Tunukan mo ito ngayon at bibigyan kita ng isang proteksyon na sining para tulungan kang masipsip ang nakapagpapagaling na kapangyarihan nito at maibalik ang iyong energy core. Ang mga diskarte sa paglilinang na iyong isinagawa taon na ang nakakaraan ay nag-iwan ng depekto sa iyong enerhiya core. Ito ay hindi ganap na nabuo at may mga impurities na naruroon kaya naman ang iyong cultivated energy core ay nasa mahinang kalidad. Maaari itong ituring bilang isang katamtamang core ng enerhiya sa pinakamainam. Nagpout si Waltz. Pwede bang itigil mo na ang pagiging masama? Sumagot si Alex, nagsasabi lang ako ng totoo. Bueno, sinusubukan mong hampasin ang aking kumpiyansa sa pamamagitan ng pagsasabi na ako ay may mahinang potensyal bilang isang manlalaban. Umikot siya at ipinatong ang kanyang mga paa sa kondongen ni Alex. Gusto ko lang sabihin sa iyo na dahil babangon ka muli pagkatapos mahulog, bibigyan kita ng tulong sa pamamagitan ng pagsusumikap na magkaroon ng isang pambihirang core ng enerhiya. Sa pamamagitan nito, malapit ka nang maabot ni Maya. Maya. Nasa likod ko siya. Matagal na iyon. Late siyang nagsimula pero malaki ang potensyal niya. Markahan ng aking mga salita, malapit na siyang makalusot sa Mystic Rank. Inilahad ni Waltz ang kanyang mga braso at ipinulupot sa kanyang leeg. Napabuntong hininga siya habang sinabing, kailangan mo akong tulungang bumuo ng pinakamataas na kalidad ng Energy Core, Senior. Hindi na ako maikukumpara sa ganito, paano pa ako makakapit? Taas ulo ko. Kung magtatagumpay tayo, gagantimpalaan kita. Ano ito? May binulong si Walt sa tenga niya. Agad namang nanlaki ang mata ni Alex. Ang sinabi niya ay tungkol sa bagay na ginawa niya kay Dorothy sa opisina kahapon. Umawak si Dorothy sa kalagitnaan, iniisip niya kung gagawin din ba ni Waltz. Oh, ano ba tong iniisip ko? Asawa ko si Dorothy pero hindi. Itong munting bruhang ito, sinusubuan na naman niya ako. Take the pill and focus. Itigil ang pagpapantasya. Sa susunod na sandali, nilunok ni Waltz ang Energy Recovery Pill. Sa ilalim ng agarang suporta ni Alex gamit ang kanyang Chinang Lightning attribute, ang mahina ngunit kasalukuyang kuryente ay nagsimulang dumaloy sa katawan ni Waltz at tumulong sa kanya upang bumuo ng isang bagong enerhiya core. Ang Chinang katangian ng kidlat ay maaaring mag-alis ng mga dumi sa isang core ng enerhiya at ganap na bumuo nito ng walang mga bahid. Si Alex ay napakakaranasan dito dahil ang parehong mga core ng enerhiya ni Brittany at Maya ay binuo gamit ang magkatulad paraan. Makalipas ang isang oras, matagumpay na naibalik ang energy core ni Waltz pagkatapos masira at mabuo muli. Higit pa rito, ito ay 2 grado na mas malakas kaysa dati, ito ay isang pinakamataas na kalidad na core ng enerhiya. Nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Dorothy alas 9 ng umaga. Pupunta sana sila ngayon sa Essex Manor para dumalo sa wake ni Madam Joanne. Bago umalis, binigyan niya si Nathan ng mga pildores na maaaring sugpuin ang kanyang mga sugat at pinananatili siya upang protektahan. Waltz. Kahit na naibalik ang kanyang energy core, kailangan pa rin niyang sumailalim sa isang proseso upang ganap na makabalik sa dati niyang kapangyarihan. Dumating sina Alex, Dorothy, at ang kanyang pamilya sa Essex Manor sa alas 10. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatigil sila sa pasukan. Malamig silang tiningnan ni Emma Essex. Bakit ka pumunta dito? Matagal kang pinalayas ni Lola. Dati, ngayon ay mga inabando ng anak ng mga Essex. Si Lola ay dinala sa kanyang kamatayan ng mga nagdadala ng masamang kapalaran, kayong mga tao ay mga mamamatay tao. How dare you show your faces here for her wake? Hindi ka karapat-dapat dito. Umalis na. Agad niyang binato ang isang palanggana ng tubig sa kanilang mga mukha. Mabilis na hinailan ni Alex si Dorothy para umiwas sa tubig habang si Beatrice naman ay nakatayo sa malayo kaya ligtas sila. Sa kasamaang palad para kay Claire, siya ay nabasa mula ulo hanggang paa ng isang palanggana ng tubig na hindi alam ang pinagmulan. Kabanata 581. Si Claire ay maaaring may hitsura ng isang diyosa, ang katawan ng isang succubus at ang boses ng isang nightingale.
Gayunpaman, alam na alam ni Alex na siya ay isang baliw na B** na may balat ng tao. Kakagaitan kanya ng walang dahilan, lalo pa ang pagkasira ng kanyang makeup sa pamamagitan ng pagwiwisik ng isang balde ng tubig. Sumigaw siya sa galit at itinaas ang isang braso, idinantay ang kanyang kamay sa mukha ni Emma. Pag-atake ng isang baliw na B***, iba talaga. Nang i-swing ni Claire ang kanyang kamay, bahagyang nabaluktot ang kanyang mga daliri. Slash! Tatlong madugong hiwa ang damapo sa mukha ni Emma. Ibinagsak ni Emma ang balde at hinawakan ang kanyang mukha nang makitang may dugo ang kanyang kamay. Maya-maya lang pumikit siya at nagsimulang sumigaw na parang baliw. You bitch! How dare you scratch my face? Pamatay! Sinugod ni Emma si Claire na naging sanhi ng pag-aalala nina Dorothy at Beatrice. Nang tutulungan na sana nila ang kanilang ina, hindi inaasahang itinaas ni Claire ang isang paa at sinipa si Emma sa bituka. Bumagsak si Emma sa lupa, hindi na makabangon dahil sa sakit. Nagulat si Alex at ang magkapatid na Essex. Nilainggan ni Beatrice ang kapatid. Kailan naging malakas si Mama? Ipinatong ni Claire ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at pinagalitan. You little brat. Sa tingin mo ba talagang mahina ako? Noon, nasa iyo pa rin ang lumang bag na iyon. Ang matandang babae na iyon para suportahan ka ngunit patay na siya ngayon. How dare you nagpatuloy na binubuli ang pamilya ko? Makinig ka twerp, ako, si Claire Bardo, medyo mainitin din ang ulo. Sa wakas ay naunawaan na ni Alex kung bakit. Si Claire ay parang spring coil, habang pinipigilan siya, mas lalo niyang gagawin. Tumalbog. Pinipigilan ni Claire ang kanyang negatibong damdamin dahil sa matandang babae ng Essex. Ngayong lumipas na si Joanne, nakalaya na siya sa kanyang mga pagpigil. Tulad ng isang ibong nakakulong, nagawa niyang ibuka ang kanyang mga pakpak at lumipad ngayon. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Sa loob lamang ng ilang minuto, sumugod ang isang grupo ng mahigit 10 security guard na nagtrabaho para sa mga Essex. Lahat sila ay nakasuot ng itim na uniforme at nakahawak sa isang itim na rubber bat, naglalabas ng matinding nakakatakot na aura. Nanginig sa takot si Claire at nagtago sa likod ni Alex. Alex, masyadong mabilis ang paglaki nito, kailangan mo akong protektahan. Hindi nakaimik si Alex. May nangyaring mali nang ipanganak ka ng nanay mo. Alex, Dorothy, pareho kayong lumagpas sa linya. Hawak namin ang alaala ng aking ina, ngunit narito sinusubukan mong sirain ito. Maaari ka bang maging mas hindi makatao? Lumabas si Anderson sa bulwagan at tinulungang tumayo ang kanyang anak, halatang galit na galit. Ayaw mag-aksaya ng enerhiya ni Alex sa pakikipagtalo sa kanya. Kung hindi dahil kay Dorothy, hindi siya makakadalaw sa memorial na ito. Iniinsulto siya noon ng matandang babae, binibigyan siya ng impyerno ng walang dahilan. Gusto lang niyang kumawala sa kanya. Kaya naman kay Alex, hindi niya karapat-dapat ang kanyang pakikiramay. Nandito lang siya para samahan ang asawa. Siya ay walang iba kundi isang manunood. Nagsalita si Dorothy. Nandito lang kami para paalisan si Lola, hindi para Sir-on. Ngunit ang iyong anak na babae ay nagwiwisik lang ng isang buong balde ng tubig sa aking ina. Hindi ba kayo ang hindi makatao? Umanggo si Anderson. Kaming mga Essex ay walang utang na loob na mga she-speed na tulad mo sa aming pamilya. Magwala ka. Ang kaguluhan ay nabuo sa paligid nila. Ang pamilyang Essex ay isang pamilyang may mataas na katayuan pagkatapos ng lahat. Noong ang Essex Constructions ay nasa kalakasan nito, nagawa nilang maging nasa upper middle class. Maraming mga kamag-anak, kapitbahay at business partner ang dumating sa Memorial Hall para lamang makiramay sa matandang babae. Ang bulwagan ay lubhang masikip dahil mayroong hindi bababa sa 100 tao. Sa sandaling iyon, kalahati ng mga taong ito ay lumabas upang tingnan ang kaguluhan. Sa ilalim ng impluwensya ng Essexes, sinimulan ng ilan na insultuhan si Claire at ang kanyang pamilya na nagpakalat ng mas maraming chismis sa mga karamihan ng tao. Oh, so asawa siya ni Henry. Balita ko homewrecker itong babaeng ito, laging nakikipag-hook up sa ibang lalaki. Kaya naman hindi nakayanan ng asawa niya at tumakbo kasama ng iba. Balita ko wala rin siyang maayos na trabaho, ang alam niya lang ay manligaw ng mga lalaki. Ang 3 babae sa pamilyang ito ay mukhang kamangha-mangha. Sa tingin mo ba sila ay kasama ang kanyang manugang? Nabalitaan ko rin na pinatay ang matandang babae ng homewrecker na iyon.
Nakahanap siya ng isang lalaki sa mafia para bugbugin ang kanyang biyenan hanggang mamatay. Dapat ay nakipag-ugnay siya sa lalaking mafia na iyon para tulungan siya ng ganoon. Ang mga pang-iinsulto at malalaswang komento ay lalong lumala sa pangalawa. Ilang lalaki ang nagsimulang tumitig sa tatlo na may nakakalokong ngiti din sa kanilang mga mukha. Pakiramdam ni Claire ay parang sisubog na siya. Sigaw niya. Mga tanga kayo. Brain dead ka na ba? Paano ka maniniwala sa lahat ng sinasabi nila? Bakit hindi mo tanungin si Benny Essex kung paano namatay ang matandang babae? Nanghiram sila ng pera sa mga loan shark para kumuha ng mga assassin para patayin tayo. Ngayong hindi na nila mabayaran ang kanilang mga utang at pinatay nila ang sarili nilang ina dahil sa kanilang kalokohan. Oy, Benny Essex, paano mo haharapin ang iyong ina kung alam mong pinatay mo siya? Hindi siya mapapahinga ng ganito. Napasimangot si Benny. Kunin mo sila at itali. Noon lang isang grupo ng mga tao na nakadamit nagluluksa ang sumugod sa bulwagan. Walang masyadong nakapansin sa kanila noong una. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 582. Gayunpaman nang muli nilang tingnan ang grupo, nagulat sila. Ilang tao ang naroroon. Napakarami nila kaya hindi nila maipasok silang lahat sa bulwagan. Nagulat ang mga bisita. Saan nanggaling ang mga bisitang ito? Napakarami nila. Baka galing sila sa malaking pamilya. Mukhang mas mataas ang status ng pamilyang Essex kaysa sa inaakala namin. Sa pakikinig sa gayong papuri, tuwang-tuwa si Emma. Gayunpaman, namutla ang mukha ni Benny nang makita ang grupo ng mga tao. Ang pinuno ng grupo ay isang taong kilala niya lubos na mabuti. Halos araw-araw silang nagkikita. Ito ang kanyang katulong sa kumpanya na namamahala sa negosyo ng kumpanya. Jeremy, anong ginagawa mo? Bakit mo dinala ang napakaraming tao? Hindi mo ba kailangan magtrabaho? Sumugod si Benny at pinagalitan sila. Nataranta ang lahat sa sandaling iyon. Ang grupong ito ng mga tao ay mga empleyado ng Essex Constructions, daan-daan sila. Nagsisiksikan sila sa bulwagan kaya wala na silang makita sa labas ng pasukan. Nakangiti ang isa nilang babaeng business partner. Mukhang mga empleyado talaga ng Essex Constructions. Paalalahanin. Umungis-ngis ang isang kalbong lalaki sa tabi niya. Sasabihin ko na may nangyari. Nabalitaan ko na huminto sa trabaho ang mga empleyado kahapon. Teka, talaga. Bakit naman kita lolikoon? Parang hindi mo ako matutulog. Ikaw na sungay na aso, ang iniisip mo lang ay gawin niyon sa mga babae. Pero, ang asawa ko ay nasa business trip pa rin. Noon pa lang malakas at malinaw na sinabi ni Jeremy, Mr. Essex, nandito kaming lahat para makiramay sa matandang babae at nagpapasalamat kami sa mga nagawa niya sa amin noon. Sagot ni Benny, God, you guys are unbelievable. Sige, salamat sa inyong lahat sa pagiging makonsiderasyon. Tapos ngayon pakibalik lahat, nagsisiksikan ka sa lugar. Sabi ni Jeremy, isa pa. Ano? May gusto kaming sabihin sa matandang babae. Ano ito? Nagtaas ng kamay si Jeremy na humantong sa pagsigaw ng daan-daang empleyado. Ginang. Essex. Gusto namin ng hustisya. Gusto namin ang aming mga sweldo. Iniluwa ng ilang bisita ang kanilang tsaa at pagkain dahil sa pagkagulat. Nagbabayad ng kanilang pakikiramay. Literal na nandito sila para humingi ng kanilang sweldo. Inilabas ng kalahati ng mga bisita ang kanilang mga telepono at kinunan ng litrato ang dramatikong eksenang ito. Ang mga Essex ay naging berde, nalunod sa sobrang kahihiyan. Utol ni Benny, Jeremy, anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang balikan kami? Umiling si Jeremy. Ginoo. Essex, lahat tayo ay may mga pamilya at mga anak na pinapakain. Mangyaring huwag kunin ang aming pinaghirapang sweldo. Mga sweldo. Mga sweldo. Nagpatuloy si Jeremy. Ginoo. Essex, mayroon kang isang malaking pamilya at isang malaking negosyo. Gumastos ka ng 10-10 milyon para lang sa memorial na ito. Ngunit dapat mong malaman na ang iyong mga kapwa-empleyado ay kailangang tumustos para sa ating mga pamilya. Hindi mo basta-basta maaalis ang mga sweldo namin. Kailangan mong magpakita sa amin ng kabaitan. Ibigay. Ibigay. Hindi napigilan ng mga bisita ang tumawa. Ramdam ni Benny na namumuo ang galit sa kanyang dibdib habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo.
Si Alex at ang iba pa nakatayo lang at nanunood. Gumaan ang pakiramdam ni Claire at mayabang. Biglang sumulpat din ang ibang grupo ng mga tao. Ang mga taong ito ay nakasuot ng matingkad na pulang damit contrasting sa dress code ng mga memorial. Ramdam ng lahat ang pagbagsak ng kanilang puso sa panonood nito. Kabanata 583. Sis, sino yung mga yon? Nandito sila para gumawa ng eksena, tama ba? Nakasuot sila ng ganyang pulang damit. Napaatras si Beatrice ng ilang hakbang habang tinitingnan ang mga taong nakasuot ng pulang damit at kakaibang hairstyle. Pulong ni Dorothy. Tiyak na problema nila. Malamig na tumawa si Claire. Ang matandang babae ay dating napakaamo kaya malamang na nasaktan niya ang maraming tao kapag siya ay buhay. Sasabihin ko na ito ang kanyang karma na ang lahat ay narito upang maghiganti sa sandaling siya ay namatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tama si Claire sa pagkakataong ito. Ang mga lalaking ito na nakapula ay pumasok na may mga STEM expression sa kanilang mga mukha, tinutulak ang sinumang humahadlang sa kanilang daraanan. Nawalan pa ng balanse ang ilan at bumagsak sa lupa. Gayunpaman sa pagtingin sa kanilang tindig, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na ipahayag ang kanilang galit. Ang mga bisita ay maaari lamang gumapang pabalik sa kanilang mga paa at panoorin ang sitwasyon. Sino kayong mga tao? Tumayo si Anderson at nagtanong. Dahil sa mukha ng dugo ang kapatid niya, kinailangan niya umakyat bilang pangalawang anak ng matandang babae. Bigla siyang sinampal ng isa sa mga lalaking nakapula sa mukha dahilan para matamba siya sa lupa. Mabangis at napakabilis ang sampal. Masasabi ni Alex na ang taong ito ay isang martial artist ngunit hindi siya isang banta. Nagmamadaling lumapit si Emma upang tulungang makatayo ang kanyang ama. Dad, okay ka lang? Bakit mo sinampal si Hayten? Ano ang sinusubukan mo gawin? Tinabi ng lalaki si Emma. Well, we're not here to do you, that's for sure. Pag wala ka pangit kang B***. Galit na galit si Emma. Alam niyang medyo maganda siya kaya pakiramdam niya ay wala siyang kinalaman sa salitang pangit. Walang lasa ang bastard na ito. Sa loob ng grupo ng mga lalaking nakapulay ang kanilang pinuno. Lumapit siya sa kanila at mahinahong sinabi, "Oy, may memorial sila ngayon para sa matandang babae kaya dapat na mas madali na lang natin sila. Huwag mo silang masyadong i-bully. Tinalo mo na sila, bakit mo siya sinisiraan? Sige kuya, tatalunan ko lang sila ng hindi nilalay. Katulad ng sinabi mo." Uli niyang sinipa si Emma. Ang lahat ng mga kamag-anak ng Essex ay nagalit, sila ay nagmamalasakit sa kanilang mga kadugo pagkatapos ng lahat. Ang ilang mainit ang ulo ay sumugod sa kanila na may mga dumi sa kamay. Sa loob lamang ng ilang segundo, diretso silang tinamaan ng mga lalaking nakapula sa ulo na naging sanhi ng pagdugo ng mga ito nang bumagsak sa lupa, umiiyak sa sakit. Sa pamamagitan nito, lahat ay nabigla sa kanilang kaibuturan, walang nang-ahas na minindagan para sa pamilyang Essex. Samantalang si Alex, pinagpatuloy niya lang ang pagmasdan ng pagbaba ng sitwasyon na parang nanunood ng sine. Mas alam niya, kaysa pumasok sa negosyo ng ibang tao. Ginoo. Essex, napakaganda. Ay teka, hindi. Paano mo ito ilalarawan? F***, ito ang dahilan kung bakit dapat ako nag-aral ng higit pa, hindi ko mahanap ang tamang mga salita upang sabihin. Well, sorry for your loss I guess. Tinitigan ng pinuno si Benny. Maaaring pinatay ng pangatlong kapatid ko ang iyong ina, ngunit nakulong siya dahil doon. Kaya tapusin na lang natin ito, okay? Alam ng lahat na ibalik ang hiniram mo, basic human decency lang ito. Kaya't kailangan mo pa ring bayaran ang aming utang sa kabila ng pagkamatay ng iyong ina. Nang marinig ito, nawala ang kulay sa mga mukha ng mga Essex. Sa sobrang galit nila ay baka magsuka rin sila ng dugo. Ang mga loan shark ang pumatay sa matandang babae, ngunit dumaan pa rin sila upang magdulot ng kaguluhan sa Memorial Hall. Parang wala silang pakialam sa moral, ang alam lang nila ay makuha kung ano sila dito. Sa pag-uusap na ito, may nagtangkang tumawag sa mga pulis. Gayunpaman, sinigawan ng pinuno ang mga bisita. Kami ng Baltimerico ay nagsisikap na bawiin ang aming utang at ito ay walang kinalaman sa sinuman sa inyo. Kung may susubok na makisali, hahabulin ka namin. Paumanhin, ang iyong pamilya ay kailangang mamatay para sa iyong mga aksyon, hiniling mo ito. Ang mga gustong makipag-ugnayan sa pulisya ay agad na tumigil sa kanilang ginagawa na halatang natatakot.
Nagdilim ang ekspresyon ni Benny. Sa tingin mo ba ay angkop na hilingin sa amin na bayaran ang utang ngayon? Mayroong ilang mga patakaran sa ilalim ng lupa, hindi ba? Umiti ang pinuno. Tama ka, sabi sa rules na kailangan mong ibalik ang hiniram mo. Kung hindi mo gagawin, kailangan lang naming kunin ang kabaong iyon bilang insurance. Ano? Nataranta ang lahat. Ang mga taong ito ay mayabang at masasamang hayop. Gusto talaga nilang kunin ang bangkay ng matandang babae. Umirap si Benny. Huwag kang lalampas sa linya. Tumingin ka sa paligid, madali ka naming nahihigitan.